Beds to this. Ma'am, sigurado po ba kayo na ito ang gusto ninyong kainin? Hawak ni Alfredo Sanchez ang isang tray ng filet mignon. Ilang pulgada lamang ang layo mula sa mukha ni Amanda. Si Amanda na nakaupo sa 2A ay may maayos na tirintas ang buhok na nakalaylay sa kanyang mga balikat. Nakasuot siya ng simpleng navy na blazer, walang suot na alahas. Tanging isang makinis na work tablet na tahimik na nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi mahina ang boses ni Alfredo, sapat itong malakas para marinig ng mga pasahero hanggang 3 hanay ang layo. Pinili ko ang executive menu noong nag-check-in ako. Ito ang upuang 2A, kalmadong sagot ni Amanda, pantay ang tono at hindi nagtataas ng boses. Alam ko kung anong upuan ang kinalalagyan ninyo, matalim pa ring tugon ni Alfredo. Pero ang pagkaing ito ay mula sa aming premium menu. Sigurado po ba kayong hindi ninyo mas gugustuhin ang vegetarian option na lang? Nagiba ang atmosfera. Tumigil ang mga usapan. 2 lalaking nakasuot ng suit ang huminto sa pagtatype. Isang babaeng may uban ng ibinaba ang kanyang magasin. Lahat ng mata ay napunta sa kanilang dalawa. Nararamdaman ni Amanda ang matigas na sandalan ng upuan sa likod niya. Mahigpit niyang hinawakan ng armrest habang nakabitin ng alanganin ng tray sa pagitan nila. Parang isang komprontasyong naghihintay lamang na sumabog. Hindi ako pumili ng vegetarian meal nung nag-check-in ako. Dahan-dahang sinabi ni Amanda, bawat salita ay maingat at eksakto. Bahagyang itinagilid ni Alfredo ang kanyang ulo. Isang manipis at may alam ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, pininturahan ng matingkad na pulang lipstick. Makinig kayo, 12 taon na akong nagtatrabaho sa airline na ito. Sabi ni Alfredo, ngayon ay may bahid ng pangmamaliit ang boses. Madali kong nakikilala kung may last-minute upgrade ang isang pasahero. May dagdag bayad ang pagkaing ito at baka hindi naging malinaw yon noong check-in. Ayokong magkaroon kayo ng problema sa bandang huli, okay? May umubo ng alanganin sa ilang hanay sa likuran. Isang babae ang yumuko patungo sa katabi niya at may ibinulong. Mas maraming katahimikan, mas maraming matang nakatingin. Hindi sumagot si Amanda, nakapako lamang ang tingin niya kay Alfredo, hindi kumukurap. Dadalahin ko na lang po sa inyo ang vegetarian option, patuloy ni Alfredo, na parang gumagawa ng kabutihan. Mas magaan niyon, mas madali sa tiyan. Tumalikod siya para umalis, dala pa rin ang premium tray. Gusto ko ang pagkaing in-order ko, maring sabi ni Amanda. Hindi man tumaas ang boses niya, malinaw itong tumagos sa mabigat na hangin. Huminto si Alfredo. Dahan-dahan siyang humarap muli. Tumigas ang kanyang mukha. Sige, linawin natin ito. Magalang pa ako ngayon, pero kung ipipilit ninyo ito, wala akong choice kundi tawagin ang supervisor ko. At maniwala kayo, hindi ninyo gugustuhing marinig ang sasabihin niya tungkol sa mga pasaherong gumagawa ng problema sa kalagitnaan ng biyahe. Walang reaksyon si Amanda. Bukas pa rin ang kanyang tablet, puno ng mga chart, graph at performance metrics. Ni hindi man lang ito tiningnan ni Alfredo. Kung ganon tawagin mo siya, walang pag-aalinlang ang sagot ni Amanda. Napatawa si Alfredo, tuyo at may halong panunuya. Tumingin siya sa paligid, umaasang may pasaherong kakampi sa kanya. Ngunit ang ilan ay umiwas ng tingin. Ang iba'y tahimik lamang na nanood. Talaga bang ganito ninyo gustong gawin ito, dito, sa harap ng lahat? Walang sinabi si Amanda, naghintay lamang siya. Fine, malalim na huminga si Alfredo, parang umaarte sa isang drama. Ihahatid ko ang pagkain, pero huwag kayong magrereklamo kapag siningil kayo sa dagdag na bayad. Binalaan ko na kayo. Mariin niyang inilapag ang tray sa mesa ni Amanda. Umalingaw-ngaw ang tunog, muling napalingon ang mga tao. Umalog ang sarsa ng file, halos tumapon. Kainin ninyo, malamig na sabi ni Alfredo bago siya umalis.
Hindi hinawakan ni Amanda ang pagkain. Hindi niya binuksan ang dessert, hindi niya kinuha ang tinidor. Ipinagpatuloy lamang niya ang pagtatrabaho sa tablet, dumudulas ang kanyang mga daliri sa screen. Sa likuran niya, unti-unting bumalik sa normal ang cabin, nagpatuloy ang pagtatype, itinaas muli ang mga magasin, ngunit nanatili ang tensyon, makapal at hindi binibigkas, tulad ng presyuradong hangin sa paligid nila. Naglaho si Alfredo sa likod ng kurtinang naghihiwalay sa first class at business. Sa likod nito, naghihintay ang dalawang mas batang flight attendant. Okay lang ba ang lahat? Tanong ng isa. Karaniwan lang, sagot ni Alfredo nakahalukip-kip. Palaging may mga taong gustong makuha ang higit pa sa binayaran nila. Anong upuan? 2A, yung may tirintas. Sumilip ang isa sa mga mas batang babae sa kurtina para makita. Hindi nga siya kumakain, sabi ni Alfredo, dahil alam niyang tama ako. Umorder lang siya para magpunto. Kinuha niya ang listahan ng mga pasahero at binagtas ito ng kanyang daliri hanggang makita ang pangalan. Amanda Aquino. Kita mo, wala man lang compound na apelido. Sinisira ng mga upgrade na ito ang pamantayan ng first class. Mahinang nagtawanan ang mga ito. Itinaas ng isa ang kanyang telepono para kuhanan ng litrato ang listahan. Ngunit hinawakan ni Alfredo ang kanyang pulso. Hindi na kailangan na idokumento ko na ang lahat sa sistema. Tinupi niya ang papel at isinilid sa bulsa ng kanyang apron. Makikita mo, sabi niya, habang tumatagal ka rito, mas madali mong makikilala kung sino ang talagang nababagay sa first class at kung sino ang pansamantala lang. Sa cockpit, inayos ng kapitan ang ruta ng eroplano. Sinuri ng co-pilot ang mga instrumento. Hindi nila alam ang nangyari sa cabin, bagamat kapwa sila nakatanggap ng isang tahimik na alerto sa internal system. Ulat ng insidente, Cabin A, Code 001, naghihintay ng pagsusuri. Sa mismong sandaling iyon, pinindot ni Amanda ang send sa isang detalyadong ulat. May kasamang mga timestamp, pangalan ng mga saksi sa paligid at mga screenshot ng onboard interface. Pagkatapos, kalmado niyang isinara ang tablet, sumandal at ipinikit ang kanyang mga mata. Nanatiling hindi nagagalaw ang pagkain. Lumamig ang filet mignon sa tray. 20 minuto ang lumipas, napatay ang seatbelt sign. Si Alfredo, ngayoy maayos at muling nakangiti, ay bumalik sa first class dala ang beverage cart. Champagne, orange juice, tanong niya sa isang lalaki sa isa C. Kinuha nito ang inumin ng walang salita. Lumapit siya at huminto sa upuan ni Amanda. Gusto po ba ninyo ng maiinom? Tumingala si Amanda mula sa tablet. Tubig pakiusap. Inabot ni Alfredo ang isang bote, ngunit hindi ang premium brand na nakalaan sa mga top-tier na pasahero. Pinili niya ang karaniwang tubig na inihahain sa business class. Ayan po, sabi niya habang inilalapag ang baso sa tabi ng hindi pa nagagalaw na plato. Tumingin si Amanda sa tubig, pagkatapos sa tray, saka kay Alfredo. Salamat! Nagbigay si Alfredo ng isang mayabang na tango at itinulak pasulong ang cart. Sa likuran ng cabin, tumunog ang isang mahinang chime, ang call button mula sa upuang 3B. Isang babaeng nakasuot ng maayos na navy suit ang tumuro sa kanyang tray. Maaari ninyo na itong kunin? Opo. Kinuha ni Alfredo ang tray at napansing ubos na ubos ang laman ng plato. Okay po ba ang lahat? Perpekto, gaya ng lagi, sagot ng babae. Ngumiti si Alfredo. Kaya palagi kong nirerekomenda ang premium meals, sulit bawat sentimo. Bumalik siya sa service area kung saan inaayos ng dalawang mas batang flight attendant ang mga ginamit na tray. Asunsyon, break mo na ba mamaya? 10 minuto pa. Perfect! Kailangan kong may pumalit sa akin, may aayusin lang ako. Tinanggal ni Alfredo ang kanyang apron at inilagay ito sa locker.
Pagkatapos, kinuha niya ang service tablet at binuksan ang reporting system. Mabilis siyang nag-type sa service tablet, Pasahero 2A, nagpakita ng hindi angkop na asal. Humiling ng serbisyong lampas sa karaniwang alok ng kanyang klase at ipinaliwanag sa kanya ang mga patakaran ng airline. Pinindot niya ang send at isinara ang device na may pakiramdam ng ganap na pagtatapos. Habang papunta siya sa crew rest area, muling napadaan si Alfredo sa upuang 2A. Abala pa rin si Amanda sa kanyang tablet, tila walang pakialam. Hindi pa rin nagagalaw ang tray ng pagkain, ni isang marka ng tinidor ay wala sa fillet. Sayang, mahinang bulong ni Alfredo sa sarili. Sa crew rest quarters, 3 flight attendant ang nagbubulungan. Pagpasok ni Alfredo at pagsara ng pinto sa likod niya, ngumiti ang isa. "Kamusta? Paano ka tinatrato ng mga VIP?" "Huwag mo na akong simulan," buntong hininga ni Alfredo habang umuupo. "May naging problema agad ako sa isang pasahero sa loob pa lang ng unang oras." "Anong nangyari?" "Yung babae sa 2A, pilit na hinihingi ang premium meal. Halatang hindi man lang niya alam kung magkano iyon. Kinailangan kong maging malinaw sa kanya." Nanliit ang mga mata ng mas may karanasang attendant na si Sylvia. "Sandali, hindi ba siya kwalipikado sa menu na iyon?" "Technical, oo," aminado si Alfredo habang nagkibit balikat, "pero halatang last-minute upgrade lang yon. Isa sa mga murang promo na nagpapapasok ng kahit sino sa first class. Alam mo naman, wala siyang ideya kung paano gumagana ang mga bagay dito. Ang antas ng serbisyo, ang asal, wala siya sa lugar." "At pinagsilbihan mo pa rin siya?" "Oo, pero sinigurado kong binalaan ko siya. Kapag pumasok na ang singil sa credit card niya, malinaw niyang maiintindihan." Nagkrus ng mga braso si Sylvia, halatang hindi kumbinsido. "Alfredo, alam mo namang hindi nagcha-charge ang sistema kung kasama na ang pagkain sa upgraded fare." "Siyempre, alam ko yun, Sylvia," kaswal na sagot ni Alfredo. "Pero siya, hindi." May malamig ng ngiti, idinagdag niya. "Hayaan mo siyang mag-alala. Sa susunod, baka magdalawang isip na siya bago humingi ng bagay na lampas sa kanyang antas." Mahinang natawa ang isa sa mga mas batang attendant, pero hindi si Sylvia. "Ganyang klaseng ugali pwedeng bumalik sa'yo." "Sus," panunuya ni Alfredo, "walang mangyayari. 12 taon na akong lumilipad. Alam ko kung paano pakikitunguhan ang mga tulad niya." Inilabas niya ang kanyang telepono at sinuri ang mga notification. 3 bagong mensahe mula sa WhatsApp group ng flight crew. Isa ang nagsabi, "May nakakaalam ba kung sino ang babae sa 2A sa flight 304? Agad nag-type si Alfredo, isang taong akala niya ginawa ang first class para sa kanya. Mabilis ang sagot, "Bakit?" Sabi ni Asuncion, gumagamit siya ng corporate tablet, may logo ng kumpanya. Napapikit si Alfredo sa inis. "Ano naman? Kalahati ng mga executive ngayon may ganyang tablet. Malamang nasa back office lang siya at nakakuha ng libreng upuan." Isa pang mensahe ang pumasok. Tuloy-tuloy siyang nagtatype ng 30 minuto, mukhang seryosong trabaho. "Hayaan mo siyang mag-type," sagot ni Alfredo. "Mas marami siyang tinatype, mas hindi niya ako naiirita." Isinilid niya ang telepono at tumayo. Tapos na ang break, tara na bago mabaliw si Asuncion sa pag-aasikaso mag-isa. Ngunit paglabas ni Alfredo ng rest area at pagbalik sa cabin, agad niyang napansin na may kakaiba. Ang kapitan na halos hindi umaalis sa cockpit maliban kung talagang may emerhensya ay nakatayo sa aisle. Nasa upuang 2A siya. Kausap si Amanda, bumagal ang lakad ni Alfredo, ayaw magmukhang kahina-hinala pero sapat ang lapit para marinig ang usapan. "Opo ma'am, ang pagdating ay naka-schedule ng 2:20 ng hapon at wala pong komplikasyon sa ngayon," sabi ng kapitan, kakaibang magalang ang boses.
Salamat, Captain Peralta. Maaari na po kayong bumalik sa inyong pwesto. Ipapaalam ko kung may kakailanganin pa ako. Kalmadong tugon ni Amanda. Nandito lang po ako. Tumango ang kapitan at bumalik sa cockpit. Nadaanan niya si Alfredo. Walang sinabi, walang tingin, wala kahit ano. May kakaibang pakiramdam na pumilipit sa sikmura ni Alfredo, isang hindi mapakaling sensasyon, ngunit ipinagwalang bahala niya iyon. Lumapit si Asuncion, pabulong at halatang kinakabahan. Nakita mo ba yon? Talagang lumapit ang kapitan para kausapin siya. So, nakikipag-usap naman ang mga kapitan sa pasahero. Hindi sa kalagitnaan ng biyahe at tinawag pa niya siyang Ma'am. Guni-guni mo lang yan, Asuncion, pilit na tawa ni Alfredo. Linisin mo na nga ang row 5. Habang papalayo si Asuncion, nanatili si Alfredo ng ilang segundo, pinagmamasdan ang 2A mula sa malayo. Abala pa rin si Amanda, lubos na nakatutok. Eksakto ang galaw ng kanyang mga daliri sa screen, paminsan-minsang humihinto para magbasa bago muling mag-type. Nandun pa rin ang hindi nagagalaw na filet mignon sa tabi niya, lalo pang lumalamig. Tumalikod si Alfredo at bumalik sa gali. 4 na oras pa ang natitira sa biyahe. Maraming oras para bumalik sa trabaho at kalimutan ang buong insidenteng ito. Ngunit sa unang pagkakataon sa 12 taon niyang paglipad, hindi maalis sa isip ni Alfredo ang isang pasahero. At hindi niya maipaliwanag kung bakit. Sa labas, lumilipad ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap, 10,000 metro ang taas. Sa ibaba, unti-unti nang lumilitaw ang lungsod ng Sao Paulo. Ngunit may nagbago sa loob ng kabin. At sa loob lamang ng ilang oras, babagsak ang lahat ng ito kay Alfredo. Makalipas ang 2 oras, itinutulak ni Alfredo ang dessert cart sa aisle. Tahimik na ang karamihan ng kabin. Ang mga pasahero ay alinman sa tulog o lubos na abala sa in-flight entertainment. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga makina. Si Amanda sa upuang 2A ay gising pa rin. Abala pa rin, patuloy pa ring nagtatype. Huminto si Alfredo sa tabi niya at nagsalita sa kanyang sanay at magiliw na tono. Dessert po, ma'am. Mayroon kaming Belgian chocolate mousse o sariwang Sicilian lemon tart. Tumingala si Amanda. Sa unang pagkakataon, napansin ni Alfredo kung gaano kadilim ang mga mata nito, malalim na kayumanggi, halos itim, matatag, hindi matinag. Hindi na, salamat. Sigurado po ba kayo? Ito ang pinakamahuhusay naming dessert, eksklusibo sa first class. Sigurado, ulit ni Amanda. Napatingin si Alfredo sa lunch tray na hindi pa rin nagagalaw. Wala po kayong kinain. Ayos lang po ba kayo? Nahihilo? Maari po akong magdala ng makakatulong. Ayos lang ako. Bahagyang yumuko si Alfredo, bumaba ang boses. Alam ninyo, ang hindi pagkain ay hindi magbabago sa katotohanang sisingilin pa rin kayo. Kalmadong isinara ni Amanda ang tablet. Direkta niyang tiningnan si Alfredo. Walang mabasang emosyon sa kanyang mukha, ngunit malinaw ang boses. Hindi ako magbabayad ng kahit ano. Lahat ng hiniling ko ay kasama na sa aking tiket at alam mo yon. Alam kong alam mo yon. Pero pinili mo pa ring malitin ako sa harap ng lahat. Naramdaman ni Alfredo ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Binuksan niya ang bibig upang sumagot, ngunit hindi tumigil si Amanda. Hindi ako kumain dahil hindi ko kailangang patunayan ang kahit ano sa iyo. Ngayon, kung mamarapatin mo, may trabaho pa akong kailangang tapusin. Muling binuksan ni Amanda ang tablet, tapos na ang usapan. Nanatiling nakatayo si Alfredo ng ilang sandali, mahigpit na hawak ang dessert cart. Kung iyon ang nais ninyo, bulong niya habang tumatalikod. Mas malakas ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig habang naglalakad pabalik. Pagdating sa gali, mariin niyang isinara ang takip ng cart, isang malakas na kalabog habang kumukulo ang inis sa loob niya.
Umalingaw-ngaw sa gali ang metalikong kalabog ng takip ng cart. Nagulat si Asuncion at napaatras ng bahagya. "Ano yon?" tanong niya, dilat ang mga mata. Wala, mabilis na sagot ni Alfredo, pilit na humihinga ng malalim sa ilong upang pakalmahin ang magulong isipan. Isa lang, nakakainis na pasahero. "Yung babae sa 2A na naman, kalimutan mo na siya," sabi ni Alfredo, pilit na isinasantabi ang usapan. Pero hindi niya magawa. Hindi niya maalis sa isip ang mga matang yon, matalas, matatag, ang kalmadong ekspresyon, ang hindi matinag na pakiramdam ng kontrol na dala ni Amanda na para bang walang kayang umabot o makasugat sa kanya. Biglang umalingaw-ngaw ang internal crew intercom. Sinagot iyon ni Alfredo. "Alfredo, si Chief Purser Ingrid ito," sabi ng boses sa kabilang linya. Humiling si Captain Peralta na ihatid ang kape sa upuang 2A, double espresso, walang asukal, direktang utos niya. Nakunot ang noo ni Alfredo. "Hindi naman humiling ng kape ang pasahero," sabi niya. "Alam ko," sagot ni Ingrid, "pero hiling yon ng kapitan, pakidala na agad." Biglang naputol ang linya na natiling nakatayo si Alfredo, nakadikit pa rin ang telepono sa kanyang tainga. Pinagmasdan siya ni Asuncion. "Ano yon?" "Ang kapitan nag-utos ng kape. Para sa 2A?" Dahan-dahang tumango si Alfredo. "Oo, para sa kanya." Nagpalitan sila ng tingin. Pareho nilang alam, may hindi tama. Hindi nag-o-order ang mga kapitan para sa mga pasahero. Hindi sila nagbibigay ng espesyal na utos para sa isang taong nasa upuang 2A. Gayunman, inihanda ni Alfredo ang kape. Maingat ang galaw ng kanyang mga kamay, ngunit buhol-buhol ang kanyang mga iniisip. Pinili niya ang pinakamahusay na espresso, dahan-dahang ibinuhos. Inilagay ang tasa sa gitna ng pilak na tray, tinupi ang puting linen na napkin at inayos ang lahat ng may di karaniwang pag-iingat. Pagkatapos, mahinahon siyang lumakad patungo sa upuan ni Amanda. "Ang kape ninyo, ma'am," sabi niya. Tiningnan ni Amanda ang tasa sa kamuling tumingin kay Alfredo. "Hindi ako umorder ng kape. Si Captain Peralta po ang humiling," paliwanag ni Alfredo. Tumango si Amanda nang minsan at tinanggap ang tasa ng may tahimik na kumpiyansa. "Salamat." Tatalikod na sana si Alfredo, ngunit hinila siya ng pag-uusisa. "Kung maaari po akong magtanong, kilala po ba ninyo ang kapitan?" Dahan-dahang sumipsip si Amanda ng kape. Pagkatapos ay tumingala. Mahina ang kanyang boses, ngunit may bigat na hindi maipaliwanag. "Hindi, pero kilala niya kung sino ako." Nanigas si Alfredo sa loob ng isang tibok ng puso. May kung anong nakapaloob sa sagot na iyon. May lalim sa likod ng mga salita. "Naiintindihan ko," mahinang sabi niya, pilit nang ngumiti. Tumalikod siya at bumalik sa gali. Sa loob, inaayos ni Sylvia ang mga linen towel sa estante. "Alfredo?" tanong nito nang hindi tumitingin. "Nabasa mo ba ang passenger manifest ng flight na ito?" "Oo, nakita ko na." "Talaga? Tiningnan mo ang mga pangalan?" Nakunot ang noo ni Alfredo. "Ano ba ang meron sa mga tanong mo?" Kinuha ni Sylvia ang clipboard at binuklat ang ilang pahina. Huminto siya sa isa at diretsyong itinuro ang isang pangalan. Upuan 2A, Amanda Aquino, corporate ticket, authorization code 001. Nakatitig si Alfredo sa code. "At ano ngayon, ang code 001 ay para sa executive level bookings." Diretsyong tumingin sa kanya si Sylvia. "Presidential level." Parang gumuho ang sikmura ni Alfredo. "Presidential?" mahina niyang tanong. "Ibig mong sabihin kaaling kumpanya?" Tahimik ang sagot ni Sylvia. "Ang atin, Alfredo, ang airline." Bumagsak ang katahimikan sa silid, parang maletang nahulog sa sahig. Kinuha ni Alfredo ang clipboard. Nanginginig ang mga daliri. Binasa niya ang linya 1 beses, 2 beses, 3 beses. Umaasang magbabago ang mga salita. Hindi nagbago. "Amanda Aquino, code 001, directorial clearance." Hindi, bulong ni Alfredo, "imposible. May mali sa sistema.
Code 001 ay para sa board members, mga executive. Hindi siya. Tumalim ang tono ni Sylvia. Hindi siya Alfredo? Nagatubili si Alfredo. Dahil bata siya Pinagkrus ni Sylvia ang mga braso. Dahil estranghero siya? Hindi yon! Biglang sagot ni Alfredo. Kung ganon, Walang naisagot si Alfredo. Tinitigan lamang niya ang kurtinang naghihiwalay sa gali at kabin. Ilang metro lang ang layo, sa kabilang panig, iniinom ni Amanda Aquino ang espresso na personal na ipinadala ng kapitan. Muling umalingaw-ngaw ang intercom. Sinagot ito ni Asuncion. Opo, Captain, naiintindihan po, sir. Ibinitin niya ang linya at humarap kay Alfredo. Gusto kanyang makausap. Nakurap si Alfredo. Ako? Bakit? Hindi niya sinabi, basta't urgent daw, naghihintay siya sa cockpit. Nanikip ang dibdib ni Alfredo. Sa mahigit 10 taon ng paglipad, hindi pa siya kailanman tinawag sa cockpit sa gitna ng biyahe. Kailanman. Huminga siya ng malalim, inayos ang uniforme at pinadaan ang kamay sa kanyang buhok. Parang mabigat ang kanyang mga paa habang naglalakad patungo sa pinto ng cockpit. Kumalabog siya ng 3 beses. Pasok! Bumukas ang pinto. Nasa harap ng mga kontrol sina Captain Peralta at ang co-pilot kumikislap ang instrument panel ng mga ilaw at pindutan. Ni isa sa kanila ay hindi lumingon. Isara mo ang pinto, sabi ng kapitan nang hindi tumitingin. Sumunod si Alfredo. Biglang tila lumiit ang espasyo. Captain, ipinatawag po ninyo ako para... Alam ko kung bakit kita ipinatawag, putol niya. At sa wakas, humarap siya kay Alfredo. Malalim at mabigat ang ekspresyon ng kapitan. Walang pag-aalinlangang seryoso. Kailangan ko ng buong paliwanag tungkol sa nangyari sa pasaherong nasa upuang 2A, mariing sabi ng kapitan. Nanikip ang dibdib ni Alfredo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ako po ay hindi ko po yata naiintindihan, sir. Alam mong naiintindihan mo, sagot ni Captain Peralta. Hindi man tinaasa ng boses, ngunit ramdam ang bigat ng bawat salita. May naganap na insidente at kailangan ko ang bersyon mo bago tayo lumapag. Nagatubili si Alfredo. Wala naman talagang insidente. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan lang tungkol sa napili niyang pagkain. Dahan-dahang inulit ni Peralta ang kanyang mga salita, hinahayaang lumubog ang bawat isa na parang batong inihagis sa tubig. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan na nauwi sa pag-question mo sa kanyang karapatan sa pagkaing in-order niya. Sa publiko, sa harap ng maraming pasahero. Bumuka ang bibig ni Alfredo, walang lumabas na salita. Alam mo ba kung sino siya? Sabi ni Sylvia, may code 001 siya, mahinang sabi ni Alfredo. Bumuntong hininga ang kapitan at bahagyang sumandal. Code 001, oo. Amanda Aquino, 32 taong gulang. May degree sa Business Administration mula sa University of São Paulo. May Masters sa Management mula sa Fundação Getúlio Vargas. MBA sa Aviation Management mula sa Embry-Riddle. Kalmado ang kanyang tinig, ngunit ang bawat pangungusap ay parang hatol. 7 taon siyang naging Operations Manager, 3 taon bilang Regional Director, at 3 linggo pa lamang ang nakalipas nang italaga siyang pangulo ng airline. Parang naubos ang dugo sa mukha ni Alfredo. Siya ang presidente, lalong naging maingat ang tinig ng kapitan. Hindi, siya ang kumpanya. Siya ang mayoryang shareholder, ang pangunahing tagapagpasya, ang taong pumipirma sa bawat sweldo natin. Nang hina ang mga tuhod ni Alfredo, kumapit siya sa upuan ng co-pilot. Ako po, hindi ko alam. Hindi mo kailangang malaman, sagot ni Peralta. Kailangan mo lang tratuhin siya at ang lahat ng pasahero ng may parehong respeto at profesionalismo. Kahit sino pa sila, nabasag ang boses ni Alfredo. Captain, ako po, maipapaliwanag ko. Huwag mo nang ipaliwanag sa akin.
Putol niya habang muling humaharap sa control panel. Ipapaliwanag mo iyon sa kanya pagkatapos nating lumapag. Inayos niya ang isang dial sa panel. Maaari ka nang bumalik sa cabin. Tumalikod si Alfredo upang umalis. At Alfredo? Huminto siya. Opo, sir. Hiniling niyang huwag siyang gambalain hanggang sa paglapag. Kaya iminumungkahi kong huwag kang lalapit sa upuang 2A. Malinaw ba? Opo, naiintindihan ko. Lumabas si Alfredo sa cockpit at marahang isinara ang pinto sa likod niya. Sumandal siya sa makitid na dingding ng pasilyo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, sa 12 taon ng kanyang serbisyo bilang flight attendant, nakaramdam si Alfredo Sanchez ng tunay na takot. At may 2 oras pa bago tuluyang bumagsak ang lahat, ang biyahe at ang kanyang mundo. Bandang 2:25 ng hapon, sinimulan ng eroplano ang pagbaba. Umiilaw ang seatbelt sign. Naglakad si Alfredo sa cabin, tinitiyak na ligtas at naka-seatbelt ang bawat pasahero. Pagdating niya sa row 2, kusang napalingon ang kanyang mga mata kay Amanda. Ngunit agad siyang umiwas ng tingin at dumaan nang hindi humihinto. Hindi man lang tumingala si Amanda. Nanatili siyang nakatuon sa tablet, kalmado at kontrolado ang postura. Bumalik si Alfredo sa galley at ikinabit ang seatbelt sa kanyang upuan. Tumingin siya sa bintana. Sa ibaba, walang katapusang nakalatag ang lungsod ng Sao Paulo sa ilalim ng mga ulap. Umupo si Asuncion sa tabi niya, napansin ang pamumutla ng kanyang mukha. Ayos ka lang ba? Hindi ka mukhang okay. Ayos lang ako. May sinabi ba sa iyo ang kapitan? Hindi sumagot si Alfredo. Nakatitig lamang siya sa bintana. Bandang 2:22 ng hapon, lumapag ang eroplano. 2 minutong huli sa schedule. Maayos ang landing. Bahagyang umingit ang mga gulong sa runway. Umikot ang mga makina pabalik, dahan-dahang pinabagal ang eroplano ng eksakto. Marahang na itulak pasulong ang mga pasahero dahil sa pagbabago ng momentum. Sa lahat ng pamantayan, perpekto ang landing. Ngunit alam ni Alfredo, wala nang perpekto. Huminto ang eroplano sa gate. Humina at tuluyang tumigil ang mga makina. Sa isang sandali, katahimikan lamang ang bumalot sa kabin. Pagkatapos, narinig ang boses ng kapitan sa speaker. Mga ginang at ginoo, maligayang pagdating sa Sao Paulo. Manatili po muna sa inyong mga upuan at nakasuot ang seatbelt hanggang sa patayin ang ilaw. Salamat sa paglipad kasama namin. Click. Napatay ang seatbelt sign. Tumayo ang mga pasahero. Binuksan ang overhead bins at nagsimulang kunin ang kanilang mga gamit. Tumayo rin si Alfredo. Bumalik sa nakasanayang galaw. Naglakad siya sa aisle. Tinutulungan ng mga pasahero sa kanilang mga bagahe. At sa kanya sila nakita, 3 lalaking nakaangkop na suit ang pumasok mula sa pintuan ng first class. Hindi sila mga pasahero, may suot silang malinaw na ID badge, walang mabasang emosyon sa mukha at ramdam ang autoridad. Diretso ang isa kay Captain Peralta sa unahan ng eroplano. Ang 2 naman ay naglakad patungo sa upuang 2A. Inilalagay ni Amanda ang kanyang tablet sa isang makinis na leather bag. Nang mapansin niya sila, tumayo siya. Miss Aquino, bati ng isa sa mga lalaki, sabay abot ng kamay. Maligayang pagdating, nakaabang na ang sasakyan ninyo sa labas. Salamat, Renato, sagot niya, tara na. Sabay-sabay silang naglakad sa aisle, si Amanda sa gitna, napapalibutan ng tahimik ngunit malinaw na autoridad. Hindi siya lumingon, hindi siya tumingin kay Alfredo, hindi na niya kinailangan, tahimik lang siyang lumabas ng eroplano. At ganun na lang, wala na siya. Nanatiling nakapako ang buong first class cabin. Tahimik, alanganin, walang nagsalita. Nakatayo si Alfredo sa aisle, hawak ang isang bag na walang may-ari. Malakas ang tibok ng kanyang puso sa dibdib. Ang nagsimula bilang isang karaniwang biyahe ay nagtapos sa isang sandaling hinding-hindi niya makakalimutan at sa paraang hindi na niya kailanman maibabalik.
nagpalitan ng hindi tiyak na tinginan ang mga natitirang pasahero. May ilan na pabulong na nag-usap, ang iba na may nakatitig lamang. Nanatiling nakatayo si Alfredo sa gitna ng aisle, hawak pa rin ang maleta ng isang pasahero. Lumapit si Asuncion at marahang tinapik ang kanyang balikat. Alfredo may naghihintay. Nagising sa kanyang pagkakatulala, iniabot ni Alfredo ang bag at muling tumulong sa mga pasahero. Automatikong lumitaw ang kanyang ngiti, gayon din ang magagalang na salita. Ngunit pakiramdam niya, mekanikal ang bawat galaw. Pagkalipas ng 10 minuto, wala nang laman ang eroplano. Tahimik ang aisle. Walang boses, walang yabag, katahimikan lamang. Sinimulan ni Alfredo ang kanyang rutina, pagtipon ng mga tray, tasa at unan. Ginagawa ang lahat ng walang iniisip. Sa tapat niya naglilinis din si Sylvia. "Ayos ka lang ba?" Mahinahong tanong ni Sylvia. "Ayos lang ako," sagot ni Alfredo. Tiningnan siya ni Sylvia, may halong awa at katapatan. Hindi ka okay. At okay lang aminin na hindi ka okay." Huminto si Alfredo, mahigpit niyang hinawakan ng tray. "Ano na ang gagawin ko ngayon?" "Ngayon, tapusin mo ang shift mo. Umuwi ka." "At pagkatapos, maghihintay lang?" Matagal siyang tiningnan ni Sylvia. "Maghintay ka ng tawag." Namilipit ang sikmura ni Alfredo. "Anong tawag?" Kalmado ngunit matatag ang boses ni Sylvia. "Alfredo, ipinahiya mo ang presidente ng airline sa harap ng isang cabin na puno ng tao. Ano sa tingin mo ang susunod?" Mahinang bulong ni Alfredo. "Hindi ko alam kung sino siya." Dahan-dahang tumango si Sylvia. "Pero kung hindi siya ang presidente, kung isa lang siyang karaniwang pasahero, iba ba ang naging trato mo sa kanya?" Bumuka ang bibig ni Alfredo. Pagkatapos ay muling nagsara. Walang sagot, lumambot ang boses ni Sylvia. "Yan ang dapat mong pag-isipan. Hindi ang titulo niya ang problema. Ang problema ay kung paano ka makitungo sa mga tao." Kinuha niya ang huling tray at umalis, iniwan si Alfredo sa katahimikan ng first class. Tumingin-tingin si Alfredo, ang mga upuang balat, ang banayad na liwanag ng mga ilaw sa kabin, ang pamilyar na asul na karpet. 12 taon, 12 taon na iyon ang naging mundo niya. At ngayon, maaaring magwakas ang lahat dahil sa isang tray ng pagkain. Lumapit siya sa upuang 2A. Wala na ang pasahero, baba pa rin ang tray table. Nasa ibabaw nito hindi nagagalaw ang tanghaliang ipinaglaban niyang ipagkait. Malamig na ang filet mignon, nanigas ang sarse, nakasil pa rin ang dessert mousse, perpektong nakatiklop ang linen na napkin. Inabot ni Alfredo ang tray, nanginginig ang mga kamay. Doon niya napansin ang isang bagay sa ilalim ng napkin, isang business card. Pinulot niya ito at binaliktad. Nakalagay, Amanda Aquino, President, Continental Airlines. Sa likod may sulat kamay na elegante. Ang respeto ay hindi luho, ito ay obligasyon. Nanikip ang lalamunan ni Alfredo. Nang hapdi ang kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang luha. Hindi pa ngayon, isinilid niya ang card sa bulsa, kinuha ang tray at umalis sa cabin. Sa pasilyo malapit sa labasan, naghihintay si Captain Peralta, nakahalukip-kip kaswal na nakasandal sa dingding. "Alfredo, Captain, masuwerte ka," simple niyang sabi. Huminto si Alfredo. "Masuwerte? Oo, maaari ka sanang ipinatanggal ng presidente sa kalagitnaan ng biyahe. Doon mismo, walang tanong." Pero hindi niya ginawa. Lunok si Alfredo. Kung ganon, ano ang hiniling niya? Hindi mabasa ang ekspresyon ng kapitan. Hiniling niyang dumalo ka sa isang pulong bukas, 9:00 ng umaga, headquarters. "Pulong, tungkol saan?" "Tungkol sa kinabukasan ng kumpanya," sagot niya, "at tungkol sa kinabukasan mo rito." Namumutla ang mukha ni Alfredo. "Kaya tatanggalin na ako." Dahan-dahang umiling si Peralta. "Hindi ko alam pero kailangan mong managot sa nangyari. At anumang desisyon ang lumabas sa pulong na iyon, kailangan mong tanggapin." Tatalikod na sana siya, ngunit huminto. "Alam mo ba kung ano ang pinakalungkot para sa akin?" "Ano?" Mahinang tanong ni Alfredo.
Magaling kang flight attendant, mahusay, veterana, maaasahan. Pero sa kung anong punto, may nakalimutan ka. Ang respeto ay walang kulay, walang titulo, walang presyo. Nandito tayo para maglingkod, hindi para husgahan kung sino ang karapat-dapat sa dignidad at kung sino ang hindi. Umalis siya. Nanatiling nakatayo si Alfredo mag-isa sa walang laman na pasilyo. Isa-isang humina ang mga ilaw sa cabin. Pumasok ang cleaning crew mula sa likuran ng eroplano. Bumaba siya ng eroplano, lumabas sa tarmac. Sumalubong sa kanya ang mainit na hangin ng São Paulo na parang alon. Tahimik siyang dumaan sa terminal, sa mga tindahan, lampas sa arrivals gate, patungo sa parking lot. Pagdating sa kanyang sasakyan, umupo siya sa driver's seat. Hindi niya pinaandar ang makina. Umupo lamang siya, mahigpit ang kapit ng dalawang kamay sa manibela. Diretso ang tingin, naninigas. Tumunog ang kanyang telepono, hindi kilalang numero, sinagot niya. Hello? Si Alfredo Sanchez po ba ito? Oo. Ito po ang Human Resources ng Continental Airlines. Tumatawag kami upang kumpirmahin ang inyong pagdalo sa pulong bukas. 9:00 ng umaga, conference room sa 10 palapag, headquarters. Bahagyang nabasag ang boses ni Alfredo. Ako po. Kinukumpirma ko. Mahusay. Pakidala po ang inyong mga personal na dokumento para sa pag-update ng records. Karaniwang proseso po ito para sa ganitong uri ng pulong. Bumagsak ang puso ni Alfredo. Pag-update ng records, mahinang ulit niya. Opo, magkita tayo bukas. Naputol ang tawag. Pinitawan ni Alfredo ang telepono sa upuan ng pasahero. Yumuko siya at ipinatong ang noo sa manibela. Pag-update ng records, pulong sa 10 palapag. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Sa wakas, pumatak ang mga luha. Tahimik, ngunit hindi mapigilan. Sa katahimikan ng parking lot ng paliparan, mag-isa sa kanyang sasakyan, umiyak si Alfredo Sanchez. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon. Umiyak siya dahil sa wakas naunawaan niya. Bukas, 9:00 ng umaga magbabago ang kanyang buhay at wala na siyang magagawa upang pigilan yon. Kinagabihan, hindi nakatulog si Alfredo. Nakaupo siyang hindi gumagalaw sa sofa ng sala, suot pa rin ang uniforme, nakatitig sa kisame. 3:47 ng madaling araw nang sa wakas ay tumayo siya at naglakad patungo sa banyo. Naligo siya ng matagal. 7:30 ng umaga, handa na siya. Itim na slacks, malinis na puting blusa, maayos na nakatali ang buhok, banayad na makeup, sapat lamang para takpan ang pagod sa kanyang mukha. Inimpeke niya ang handbag. Muli niyang sinuri ang mga dokumento, work ID, national ID, mga record sa buwis, katibayan ng tirahan. Lahat ng hinihingi ng mga kumpanya kapag naghahanda silang magtanggal ng empleyado. Sumakay siya sa kotse at nagmaneho. 40 minuto ang biyahe papuntang headquarters. Matayog na nakatindig sa ibabaw ng abenida ang gusaling may salaming parang salamin, makinis, tahimik at may autoridad. Nakarating na ron si Alfredo dati. Ilang training session, isang safety seminar. Pero hindi kailanman ganito, hindi kailanman ipinatawag. Ipinark niya ang sasakyan at nanatiling nakaupo sandali. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, bumaba at pumasok sa pangunahing entrada. Tahimik ang labi, tanging ugong ng malalambot na ilaw at ang receptionist sa likod ng malapad na mesa. Magandang umaga, sabi ni Alfredo. Halos nanginginig ang boses. Alfredo Sanchez, may pulong po ako 9:00. Sinuri ng receptionist ang screen. 10 palapag, executive meeting room, maaari na po kayong umakyat. Tumango si Alfredo, lumakad siya patungo sa elevator. Pinindot ang button. Habang nagsasara ang mga pinto, nasilayan niya ang sarili sa makinang na metal. Pagod na mga mata, maputlang balat, tindig na naninigas sa kaba. Halos hindi niya makilala ang sarili. Umabot ang elevator sa 10 palapag sa isang marahangding.
Pagbukas ng mga pinto, bumungad ang isang mahabang pasilyo na may puting mga dingding at malamig na marmol na sahig. Sa dulo, may isang pintong kahoy na madilim ang kulay, elegante at nakakatakot na may maliit na gintong plakang nakalagay Executive Meeting Room. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga hakbang habang naglalakad siya pababa ng pasilyo. Huminto siya sa pinto. Pagkatapos ay kumatok. Pasok! Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Maluwang, maliwanag at nakapanliliit ang silid. Isang mahabang conference table ang nasa gitna na papalibutan ng mga upuang balat. Mula sa mga bintanang abot kisame, tanaw ang Sao Paulo na parang walang hanggan sa ibaba. 5 tao ang nakaupo sa paligid ng mesa. Sa pinuno si Amanda Aquino, kalmado, kontrolado, nakalaylay ang buhok, naka-navy blue na blazer, hindi mabasa ang ekspresyon. Sa tabi niya isang lalaking may salamin, bukas ang folder sa harap niya. Malamang ay legal counsel. Sa tapat nila, isang babaeng nakaangkop na kulay abong suit ang may hawak na tablet sa kandungan, malinaw na mula sa Human Resources. 2 pang lalaki ang tahimik na nakaupo, nagmamasid. Itinuro ni Amanda ang bakanting upuan sa tapat niya. Maupo ka. Dahan-dahang umupo si Alfredo, maingat na inilagay ang bag sa kanyang kandungan. Nanatili roon ang kanyang mga kamay, magkakabit ang mga daliri upang pigilan ang panginginig. Nagsalita ang kinatawan ng HR. Miss Alfredo Sanchez, ipinatawag kayo sa pulong na ito dahil sa isang seryosong pangyayaring naganap kahapon sa Flight 300 at 4 na kinasasangkutan ng presidente ng kumpanya. Tumango si Alfredo. Hindi siya makapagsalita. Bago tayo magsimula, kailangan kong tiyakin na nauunawaan ninyo ang posibleng kahihinatnan ng pulong na ito. Maaring magpatupad ng aksyong pandisiplina, kabilang ang pagwawakas ng inyong trabaho. Nauunawaan ba ninyo yon? Opo, mahinang sagot ni Alfredo. Mabuti! Tinapik ng babae ang tablet. Balikan natin ang mga pangyayari. Kayo ang responsable sa pagsiserbisyo sa pasaherong nasa upuang 2A, si President Amanda Aquino. Opo. At sa serbisyong yon, hayagan ba ninyong kinuwestiyon ang karapatan niya sa pagkaing kasama na sa kanyang pamasahe? Huminga si Alfredo. Opo. Ipinahiwatig ba ninyo na hindi siya nababagay sa first class? Ako po. Hindi ko sinabi ang eksaktong mga salitang iyon. Nag-scroll ang HR representative. Basahin ko ang isang pahayag na pinagtibay ng 3 magkakaibang pasahero. 12 taon na akong nagtatrabaho sa airline na ito. Alam ko kapag may last-minute upgrade ang isang tao, may dagdag na bayad ang menu na ito na maaaring hindi ninyo napansin. Tama ba ito? Pumikit sandali si Alfredo. Opo. Sinabi rin ninyo at inuulit ko, dadalahin ko na lang ang vegetarian option, mas magaan, mas babagay sa inyo. Tama? Opo. Bakit ninyo inakalang dapat siyang kumain ng iba sa kanyang in-order? Ako po, nag-atubili si Alfredo. Inakala kong hindi niya alam na may dagdag na bayad yon. Bakit ninyo inakala iyon? Katahimikan, nakatitig si Alfredo sa mesa. Sumagot kayo, Mrs. Sanchez. Bakit ninyo inakalang hindi niya alam? Tumingala siya. Nagtama ang mga mata nila ni Amanda. Hindi ito umiwas. Bakit? Sa wakas, lumabas ang mga salita, mabagal, mabigat. Dahil hindi siya mukhang katulad ng karaniwang pasahero sa first class. Hindi mukhang katulad sa anong paraan. Dahil bata siya at dayuhan at hinusgahan ko siya. Tumahimik ang buong silid, walang nagsalita, nag-scroll muli ang HR representative. Bukod sa ulat ni Miss Aquino, nakatanggap din kami ng formal na reklamo mula sa isang pasahero. Upang isang executive na nakasaksi sa buong pangyayari at nagsumait ng nakasulat na pahayag. Binasa niya ito ng malakas, nakakahiya, at nakapanghihinayang masaksihan ang isang empleyado ng airline na hayagang pinapahiya ang isang pasahero batay sa purong pagkiling.
Sa lahat ng taon kong paglipad sa first class, hindi pa ako nakakita ng ganitong lantad na pagpapakita ng diskriminasyon. Namilipit ang sikmura ni Alfredo, marahang isinara ng HR woman ang tablet. Salamat sa inyong katapatan. Yumuko ng bahagya ang abogado sa tabi ni Amanda. Miss Sanchez, nauunawaan ba ninyo ang bigat ng inyong mga ginawa? Opo, pabulong niyang sagot. Hayagan ninyong nilapastangan at hinamak ang presidente ng airline na ito. Kinwestiyon ninyo ang karapatan niyang umupo sa isang upuang siya mismo ang nagmamay-ari batay lamang sa kanyang itsura. Bawat pangungusap ay parang talim, matalas, eksakto. Tumango si Alfredo. Alam ko po, ako po, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Sumikip ang tingin ng abogado. Paumanhin para saan? Dahil ginawa ninyo o dahil nahuli kayo? Diretsong tumingin si Alfredo kay Amanda. Sa unang pagkakataon sa silid na yon, hindi nanginig ang kanyang boses. Humihingi ako ng paumanhin dahil ginawa ko iyon. Pasensya na, mahinang sabi ni Alfredo, nanginginig ang boses. Pasensya na sa paghusga sa inyo sa paraan ng pakikitungo ko. Huminto siya sandali, hinihingal habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang pigilan, pero pumatak pa rin. At pasensya na rin dahil hindi iyon ang unang beses. Bahagyang itinagilid ni Amanda ang ulo, may halong pagtataka. Hindi ba? Umiling si Alfredo, ang hiyay umaapaw na parang alon. Hindi, nagawa ko na iyon noon maraming beses. Pinunasan niya ang mukha, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang luha. Ganun ang trato ko sa mga pasahero sa loob ng maraming taon. Mga taong sa tingin ko ay hindi karapat-dapat sa first class. Mga taong hindi pasok sa pamantayan na nabuo sa isip ko. At hindi ko kailanman napagtanto kung gaano iyon kalubha hanggang ngayon. Isa sa mga lalaking nakaupo sa mesa na tahimik hanggang sa sandaling iyon ang nagsalita. Bakit mo ginawa yon? Nagatubili si Alfredo sa kasumagot ng tapat dahil akala ko may pinoprotektahan ako, ang tatak, ang imahe, ang pamantayan ng airline. Naniwala akong ang first class ay dapat eksklusibo para sa isang tiyak na uri ng tao at inakala kong trabaho kong ipagtanggol ang ideal na iyon. Nabasag ang kanyang boses para mapanatili ang pamantayan. Sa wakas, nagsalita si Amanda. At anong pamantayan iyon, Alfredo? Ibinaling ni Alfredo ang tingin sa ibaba. Hindi ko na alam. Pero ngayon, malinaw ko nang nakikita kung ano talaga iyon. Pagkiling. Tumayo si Amanda at dahan-dahang lumakad patungo sa bintana. Tinitigan niya ang skyline ng lungsod, magaan na magkahawak ang kanyang mga kamay sa harap. Kalmado ang kanyang boses, ngunit mabigat sa alaala. Alam mo ba kung ano ang kabalintunaan? Tanong niya. Lumaki akong pinapanood ang aking ama na itinatayo ang kumpanyang ito mula sa wala. Nagsimula siya bilang mekaniko, nag-aayos ng eroplano sa night shift. 40 taon siyang nagtrabaho, unti-unting umaakyat sa ranggo hanggang sa maging Director of Operations. Huminto siya sandali. Nang pumanaw siya, iniwan niya sa akin ang lahat, ang mga shares, ang pamana, ang pangarap. Humarap si Amanda kay Alfredo. At alam mo ba kung ano ang pangarap niya? Na ang kumpanyang ito ay maging lugar kung saan ang lahat ay tinatanggap, kung saan walang huhusgahan batay sa kulay ng balat, edad, pananamit o antas sa buhay. Na ang paglipad ay hindi lamang luho para sa mayayaman, kundi isang masayang karanasan para sa lahat, anuman ang kanilang pinagmulan. Yumuko si Alfredo, hindi kayang salubungin ng kanyang tingin. Tumalim ang tinig ni Amanda. Ngunit kahapon, sa pinakaunang inspection flight ko bilang presidente, natuklasan kong sira ang pangarap na yon. Nalaman kong ang taong inatasang magsilbi sa akin ay hindi man lang ako natrato ng may batayang dignidad.
dahil hindi ako mukhang nababagay, dahil bata ako, dahil dayuhan ako. Bumuka ang bibig ni Alfredo desperadong magsalita. Miss Aquino, ako po. Itinaas ni Amanda ang kamay. Hayaan mo muna akong tapusin. Alam mo ba kung ano ang ginawa ko nang makauwi ako kagabi? Iyak. Mahina ang kanyang boses, kontrolado, ngunit tumagos ng malalim. Umiyak ako dahil kung ganoon ang trato sa akin na presidente, hindi ko maisip kung ano ang nararanasan ng mga pasaherong walang titulo, ng mga dayuhan, ng mga manggagawa, ng mga taong nag-ipon ng maraming taon para lamang makaupo sa first class ng minsan sa buhay nila. Malaya nang umaagos ang luha ni Alfredo. Wala nang pagtutol. Diretsong tumingin sa kanya si Amanda. Kinuha mo ang sandaling iyon sa kanila. Kinuha mo ang kanilang respeto, ang kanilang dignidad, ang karanasang minsan lang mangyari sa buong buhay nila. At hindi iyon katanggap-tanggap. Bumalik siya sa kanyang upuan at tumingin sa iba pang nasa mesa. Matatag ang kanyang tinig. Kaya ito ang aking naging pasya. Tumahimik ang silid. Alfredo Sanchez, ikaw ay tinatanggal sa trabaho dahil sa makatarungang dahilan. Agad na ipinatutupad! Dahan-dahang tumango si Alfredo. Inaasahan na niya yon. Alam niyang darating ito. Karapat-dapat. Ngunit hindi pa tapos si Amanda. Bago ka umalis, sabi niya, may nais akong ipagawa sa'yo. Tumingala si Alfredo. Ikwento mo ang karanasan mo sa lahat ng empleyado natin bilang bahagi ng mandatory training tungkol sa respeto at inklusyon na magsisimula sa susunod na linggo. Nanlaki ang mga mata ni Alfredo. Ako po, hindi ko po alam kung kaya ko. Kaya mo? Mariing sabi ni Amanda. Kung totoo ang paghingi mo ng tawad, gugustuhin mong matiyak na walang ibang uulit ng pagkakamali mo. Gugustuhin mong ang pagbagsak mo ay magsilbing babala at aral. Tumango si Alfredo, pinupunasan ang mukha. Gagawin ko po, ipinapangako ko. Humarap si Amanda sa kinatawan ng HR. Ihanda ang mga dokumento ng pagtatanggal. Binuksan ng babae ang folder at nagsimulang ayusin ang mga papeles. At bigla, isa sa mga lalaking nasa mesa ang nagtaas ng kamay. Maaari ba akong magmungkahi? Tumingin si Amanda. Sige, Marvin. Nagpalipat-lipat ng tingin si Marvin kina Amanda at Alfredo. Nag-isip, paano kung sa halip na tanggalin siya, ibaba natin ang kanyang posisyon? Nakurap si Alfredo, nagulat. Ibaba, ulit niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Amanda. Nagpatuloy si Marvin. Ilipat siya sa economy class service. Walang pribilehiyo, base salary. At gawing obligado ang buong partisipasyon niya sa training, hindi lamang bilang tagapagsalita, kundi bilang estudyante. Maingat ang tono ni Amanda. Iminumungkahi mong panatilihin ko ang isang empleyadong hayagang nagpahiya sa akin. Iminumungkahi kong bigyan mo ang isang tao ng pagkakataong magbago, hindi bilang pagpapatawad, kundi bilang pananagutan. Hayaan siyang maging halimbawa kung ano ang maaaring maging anyo ng tunay na pagbabago, hindi lang parusa. Matagal na natahimik si Amanda, nag-iisip. Si Alfredo ay nakaupo lamang, hindi halos makahinga. Sa wakas, tumingin si Amanda sa kabilang panig ng mesa at nagtanong, bakit sa tingin mo ay karapat-dapat siya sa ikalawang pagkakataong ito? Mahinahon, ngunit matatag ang tinig ni Marvin dahil inamin niya ang pagkakamali niya, dahil kinilala niya ang pagkiling na nasa likod ng kanyang mga ginawa. At dahil madaling magtanggal ng tao, pero ang tulungan ng isang tao na magbago, mahirap yun. Iyan ang itsura ng tunay na pamumuno. Marahang tinapik ni Amanda ang mesa, iniisip ang kanyang sinabi. Bumalik ang tingin niya kay Alfredo. Tatanggapin mo ba yon? Tanong niya. Isang demotion sa economy class, walang pribilehiyo, walang seniority. Bawat galaw mo'y babantayan, bawat kilos susuriin, isang pagkakamali lang tapos na. Tatanggapin mo ba iyon? Hindi nagatubili si Alfredo.
Tinatanggap ko. Bakit? Dahil kailangan kong magbago. Kailangan kong maunawaan ang mga bagay na dati kong nabigo na makita. At kailangan kong muling paghirapan ang karapatang gawin ang tama. Malalim na huminga si Amanda. Tumingin siya sa abogado, sa HR manager, saka muli kay Marvin. Sige, sabi niya, may 6 na buwan ka. 6 na buwan para patunayan na nagbago ka. At kung makatanggap ako kahit isang reklamo, isa lang, tungkol sa kawalan ng respeto, eksklusyon o diskriminasyon, tapos ka na. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, sagot ni Alfredo. Maaari ka nang umalis, ibibigay ng HR ang bagong termino ng kontrata mo. Tumayo si Alfredo, kinuha ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Nang mahawakan na niya ang doorknob, muling nagsalita si Amanda. Alfredo, lumingon siya. Ay, wag mo akong biguin. Hindi po, ma'am. At sa sandaling iyon, umalis si Alfredo. Marahang nagsara ang pinto sa likod niya. Sumandal siya sa dingding ng pasilyo, ipinikit ang mga mata at dahan-dahang huminga palabas. Ang naramdaman niya sa sandaling iyon ay hindi ginhawa. Mas malalim pa roon, isang ikalawang pagkakataon, ngunit ang landas sa unahan ay mahaba at mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Pagkalipas ng 3 linggo, nakatayo si Alfredo sa makitid na aisle ng economy class. Itinutulak ang beverage cart. Nagbago ang kanyang uniforme. Mas simple na ngayon. Wala na ang gintong badge na buong pagmamalaki niyang isinusuot sa loob ng 12 taon. Kape, tsa, soft drinks? Tanong niya pa isa-isang hanay. Maikli at nagmamadali ang mga sagot. May ilan na hindi man lang tumingin sa kanya. Ang iba'y nagrereklamo tungkol sa pagkaantala. Iilan lang ang nagsabing, salamat! Ika-5 na niyang flight iyon sa linggong iyon at ika-20 mula nang siya'y ma-demote. Sa isang maikling pahinga, sumandal si Alfredo sa dingding ng gali. Sandali lang, ipinikit ang mga mata. Pagod? Tanong ng isang boses. Pagmulat niya, nakita niya si Hermes, isang batang flight attendant na 2 taon nang nasa economy. Medyo, sagot niya. Masasanay ka rin, sabi niya. Iba sa first class, di ba? Tumango si Alfredo. Kulang na kulang ang salitang iba. Ang economy class ay mundo ng mas masisikip na espasyo, mas mahahabang pila, mas maraming reklamo, at halos walang pagkilala. Nasa first class ka dati, di ba? Tanong ni Hermes. Oo. Anong nangyari? Huminto sandali si Alfredo. 3 beses na niyang ikinuwento yon sa mga training room, sa maliliit na entablado. Masakit pa rin itong bigkasin. Nagkamali ako, mahina niyang sabi. Isang seryosong pagkakamali. Tahimik na naghintay si Hermes. Hinusgahan ko ang isang pasahero, tinrato ko siya ng hindi patas at binayaran ko ang kapalit. Yung kwento ba? Tungkol yun sa presidente? Tumango si Alfredo, napasinghot si Hermes. Mabigat yan. Oo, sangayon niya. Uminom si Hermes ng tubig. Pero kahit paano lumilipad ka pa rin. Pwede pang mas malala. Alam ko. Kaya gamitin mo ang pagkakataon, hindi lahat nabibigyan ng isa. Kumikislap ang call light, row 28. Iniwan ni Alfredo ang basong walang laman at naglakad pababa ng aisle. Isang matandang babae ang nagtaas ng kamay. Miss, humingi ako ng tubig 10 minuto na ang nakalipas. Nasaan na? Pasensya na po ma'am, kukunin ko po agad. Hindi katanggap-tanggap ito, singhal ng babae. Napakasamang serbisyo, hindi ganito sa first class. Kinagat ni Alfredo ang kanyang dila. Tumalikod siya, bumalik sa gali, kinuha ang bote at bumalik. Ayan na po ma'am. Kinuha ito ng babae nang hindi man lang tumitingin. Sa wakas, ang tagal, tahimik na bumalik si Alfredo at sumandal sa dingding ng gali. Ipinikit niya ang mga mata, nagbilang hanggang 10, tumingin si Hermes. Unang beses may kumausap sa'yo ng ganyan? Hindi, pero masakit pa rin. Masasanay ka rin dyan. Lumipas ang mga linggo, naging mga buwan. Dumalo si Alfredo sa bawat training session, laging nasa oras, handa.
Nanood siya ng sunod-sunod na video tungkol sa diversity, empatiya at inklusyon. Nakinig siya sa mga kwento ng mga pasaherong nakaranas ng diskriminasyon habang nasa biyahe. Umupo siya sa mga testimonial ng mga dating empleyadong nawalan ng lahat dahil sa diskriminasyon. At sa bawat sesyon, ikinukwento ni Alfredo ang kanyang karanasan. Humaharap siya sa mga estranghero at paulit-ulit na umaamin, "Ako si Alfredo Sanchez. 12 taon akong nagtrabaho sa first class. At nawala sa akin ng lahat dahil hinusgahan ko ang isang pasahero batay sa kulay ng kanyang balat." Palaging tumatahimik ang silid. May ilang nakatingin sa kanya ng may pag-unawa. Ang iba'y halatang hindi komportable, ngunit lahat ay nakikinig. Inakala kong pinoprotektahan ko ang imahe ng airline. Pero sa totoo lang, pinoprotektahan ko lang ang sarili kong kamangmangan, ang sarili kong pagkiling. Nagkamali ako, nabulag ako, at naging duwag ako. Sa unang beses bumigay siya sa kalagitnaan. Sa ikalawa natapos niya ng walang luha. Sa ikatlo, kaya na niyang tumingin sa mga mata ng mga tao nang hindi nangingimi. Ngunit hindi kailanman gumaan ang bigat. 3 buwan matapos ang kanyang bagong tungkulin, nasa break room si Alfredo nang pumasok si Sylvia. Hindi pa sila nag-uusap mula noong flight. "Uy," sabi ni Sylvia, umupo sa tabi niya. "Hay!" May ilang sandaling katahimikan. "Kumusta ka na?" "Nagpapatuloy." "Balita ko maayos ka raw sa training." "Sinusubukan ko," tapat na sagot ni Alfredo. Tumingin si Sylvia sa kanyang mga kamay. "Dapat mas maaga akong nagsalita," sabi niya. "Nung nakikita ko kung paano mo tratuhin ng ilang pasahero, pero wala akong lakas ng loob." "Huwag mong sisihin ang sarili mo, Sylvia." "Siguro, pero pinagsisisihan ko pa rin." Bumuntong hininga siya. "Matagal tayong nagkasama sa trabaho. Dapat nagsalita ako bago pa ang flight na iyon." Ngumiti ng bahagya si Alfredo. "Nagsalita ka nung flight na iyon. Ayaw ko lang makinig." Tumayo si Sylvia. "Gusto ko lang sabihin, sumusuporta ako sa iyo. Totoo." Tahimik siyang umalis. Nanatili si Alfredo. Kinuha niya ang telepono at binuksan ang group chat ng dati niyang mga kasamahan sa first class. Tinanggal na siya roon 3 linggo na ang nakalipas. Binuksan niya ang Instagram. Larawan ng mga flight attendant ang bumungad, eleganteng uniforme, mamahaling hotel, layover sa Paris at Tokyo, ang buhay na dati niyang meron. Isinara niya ang app at isinilid ang telepono. Wala nang saysay ang lumingon pa. Dumating na ang ika-4 na buwan at kasama nito ang una niyang tunay na pagsubok. Namimigay si Alfredo ng merienda sa hapon nang magbigay ng senyas ang isang pasahero mula sa upuang 19B. Isa siyang lalaking nakaperpektong tahi na suit, may makinis na executive briefcase sa tabi ng kanyang mga paa. "Paumanhin po," magalang niyang sabi. "Malamig po ang sandwich na ito." Tiningnan ni Alfredo ang pagkain. Walang pag-aalinlangan, sumagot siya. "Kukuha po ako ng bagong sandwich para sa inyo, sir." "Salamat." Ngumiti ito ng mainit. Bumalik si Alfredo na may dalang panibagong sandwich. Muling nagpasalamat ang lalaki bago kumain ng payapa. Pagdating niya sa gali, pinupunasan ni Hermes ang isang surface. Tumingala siya nang pumasok si Alfredo. "Nakikita mo," sabi niya, "ang alin na hindi naman mahirap." "Ang alin ang hindi mahirap?" Ngumiti si Hermes. "Ang tratuhin ng lahat ng pare-pareho, kahit sino pa sila." Napatingin si Alfredo pabalik sa aisle, sa lalaking tahimik nang nag-e-enjoy ng kanyang merienda. "Tama ka," mahina niyang sabi. Ngunit dumating ang tunay na pagsubok makalipas ang 2 flight. Isang grupo ng mga teenager ang sumakay sa eroplano. 4 na lalaki, lahat naka-baseball cap at backpack, maingay at puno ng enerhiya. Dumiretso sila sa mga likurang hanay ng economy class. Pinagmasdan sila ni Alfredo habang pumapasok. At sa isang saglit lamang, may gumalaw sa loob niya, isang pamilyar na hindi komportabling pakiramdam, isang reflex, isang tahimik na palagay. Magiging problema ang mga batang ito.
Dumating ang isip na iyon nang hindi inaanyayahan. Bigla. Walang filter. Nanigas si Alfredo, napansin niya ang sarili. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan. Naalala ang lahat ng itinuro sa training. Hindi ko na ito uulitin. Naglakad siya pababa ng aisle na may layunin. Magandang hapon, sabi niya na may ngiti. Kailangan po ba ninyo ng tulong sa mga bag ninyo? Nagulat ang mga binatilyo. Totoo po? Tanong ng isa. Oo naman. Tinulungan niyang ilagay ang kanilang mga backpack sa overhead bins. Ipinakita kung nasaan ang banyo. Tinanong kung gusto nila ng maiinom. Cool ka po, sabi ng isa. Ngumiti si Alfredo. Salamat. Sa buong biyahe, magalang ang mga binatilyo, mahina ang boses. Nagpapasalamat tuwing dumadaan siya na may dalang merienda o inumin. Habang bumababa sila ng eroplano, ngumiti ang isa at nagsabi, "Ikaw ang pinakamagaling na flight attendant na naranasan namin." Naghintay si Alfredo hanggang sa tuluyang ma-empty ang eroplano. Pagkatapos ay pumunta siya sa crew lounge. Umupo siya at umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi mula sa hiya. Ito ay mula sa ginhawa. Sa ika-5 buwan, nagsagawa si Amanda Aquino ng isang biglaang inspeksyon. Nasa kalagitnaan ng lunch service, si Alfredo nang makita niya ito. Tahimik na nakaupo ang presidente sa likurang bahagi ng eroplano, nakasuot na parang karaniwang pasahero, pinagmamasdan ng lahat. Bumilis ang tibok ng puso ni Alfredo. Alam niya kung ano ito, isang pagsubok. Gayunman nagpatuloy siya, hanay-hanay, tray-tray. Totoo ang kanyang ngiti. Pantay ang tono, pare-pareho ang atensyon para sa bawat pasahero. Walang palagay, walang tahimik na paghusga, walang lihim na paboritismo. Habang papalapit siya sa hanay ni Amanda, 2 upuan na lang ang layo, tinawag siya ng isang babae. Miss, natapon ng anak ko ang juice niya. Maaari po bang humingi ng pamunas? Simple ang bihis ng babae, may kargang sanggol sa kandungan. Kita ang pagod sa kanyang mukha. Ang dating Alfredo ay maaaring nag-atubili, maaaring nagtaas ng mata, maaaring nairita o nagtagal bago tumulong. Ngunit ang Alfredo ngayon ay ngumiti lamang. Opo, babalik po ako agad. Bumalik siya na may dalang pamunas, lumuhod at marahang nilinis ang kalat. Nagbigay pa siya ng panibagong juice box at pinatawa ang bata gamit ang isang nakakatawang mukha. Salamat, sabi ng ina, namumuo ang luha sa mga mata. Napakabait ninyo. Bumalik si Alfredo sa gali, mabilis pa rin ang tibok ng puso at doon naghihintay sa kanya si Amanda. Miss Aquino, sabi ni Alfredo, bakas ang kaba sa boses. Alfredo, tugon ni Amanda, mahabang katahimikan ang namagitan. Iba ka na, tumango si Alfredo. Sinusubukan ko, bahagyang umiling si Amanda. Hindi ito tungkol sa pagsubok, tungkol ito sa pagiging... Muling tumango si Alfredo tahimik. Sandaling tinitigan siya ni Amanda. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo, walang sinabi pa. Nanatiling nakatayo si Alfredo, dumadaloy pa rin ang adrenaline sa kanyang katawan. Lumapit si Hermes sa tabi niya. Siya ba yon? Oo. At? Hindi ko alam, wala na siyang ibang sinabi. Pagkalipas ng 2 araw, nakatanggap si Alfredo ng mensahe mula sa Human Resources. Hinihiling namin ang inyong pagdalo sa headquarters bukas, 10:00 ng umaga. Executive Meeting Room, 10 palapag. Ang parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. 3 beses binasa ni Alfredo ang mensahe. Nanginginig ang kanyang mga kamay. 5 buwan na ang lumipas. 1 buwan na lang ang natitira sa kanyang probationary period. Hindi niya alam kung ito ay gantimpala o ang huling hatol. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Hindi na siya ang taong umupo sa silid na iyon 5 buwan na ang nakalipas. At hinding-hindi na siya magiging ganoon muli. Kinabukasan ng umaga, pumasok si Alfredo sa parehong silid na may salaming dingding. Parehong mahabang mesa, parehong upuang balat. Ngunit sa pagkakataong ito, iisa lamang ang naghihintay sa kanya. Si Amanda. Maupo ka, sabi nito.
Umupo si Alfredo. Basa ng pawis ang kanyang mga palad. Binuksan ni Amanda ang isang folder, neutral ang tono. 5 buwan, 20 flight, 240 pasahero. Iyan ang bilang ng mga taong napagsilbihan mo sa economy class nitong nakaraang 5 buwan. Hindi sumagot si Alfredo. Tahimik lang siyang naghintay, mahigpit ang kapit ng mga kamay sa kanyang kandungan. Tumingin si Amanda ng diretso sa kanyang mga mata. Alam mo ba kung ilang reklamo ang natanggap ko? Kumakabog ang dibdib ni Alfredo. Hindi po, ma'am. Bahagyang ngumiti si Amanda at isinara ang folder sa harap niya. Wala. Nakurap si Alfredo. Pero may iba akong natanggap. Mga papuri, 7 eksakto. Mga pasaherong kusang naglaan ng oras para makipag-ugnayan sa amin. Inilarawan kanilang mabait, matiisin, magalang, mapagmatsyag. Naramdaman ni Alfredo ang hapdi sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang pigilan ang emosyon, pero umapaw ito. Iyon ang ikinagulat ko, sabi ni Amanda, matatag ang tinig. Dahil bihira iyon, napakabihira. Bahagya siyang yumuko pasulong. Karaniwang hindi nagbibigay ng papuri ang mga pasahero sa economy. Nagrereklamo sila kapag may mali, pero kakaunti ang naglalaan ng oras para magpasalamat kapag tama ang lahat. Mahinang sabi ni Alfredo, ginawa ko lang po ang trabaho ko. Umiling si Amanda. Hindi mo lang ginawa ang trabaho mo. May ginawa kang higit pa roon? Nagbago ka. Tumayo siya at naglakad patungo sa malalaking bintana. Pinanood kita sa huling flight na yon. Nakita ko kung paano mo tinrato ang ina at ang kanyang anak. Humarap siyang muli. At alam mo ba kung ano ang naisip ko? Ano po? Na kung nakilala kita ng ganito 5 buwan na ang nakalipas, wala sanang nangyari sa lahat ng ito. Ibinaling ni Alfredo ang tingin sa ibaba. Pasensya na po. Araw-araw humihingi ako ng tawad. Alam ko. Bumalik si Amanda sa mesa at pumulot ng isa pang dokumento, kaya ito ang naging desisyon ko. Pinigil ni Alfredo ang kanyang hininga. May 2 pagpipilian ka. Una, manatili ka sa economy class. Gagawing permanente ang kontrata mo. Makakatanggap ka ng katamtamang aumento. Isang matatag na trabaho. Walang dapat ikahiya roon. Tumango si Alfredo. Higit pa iyon sa inaasahan niya. Pangalawang option, huminto sandali si Amanda. Tumingala si Alfredo. Babalik ka sa first class! Nanlaki ang mga mata ni Alfredo. Paano po? Hindi bilang flight attendant, hindi pa. Bilang instructor. Ikaw ang magsasanay sa mga bagong empleyado. Ikukuwento mo ang karanasan mo. Ituturo mo ang mga natutunan mo. Titiyakin mong walang sino man ang mauulit ang pagkakamali mo. Muling pumatak ang luha sa pagkakataong ito dahil sa pag-asa. Ngunit may idinagdag pang huling kondisyon si Amanda. Ngunit mananatili kang nasa ilalim ng obserbasyon sa loob ng 6 na buwan. Kung may kahit isang pagkadulas, babalik ka sa economy habang buhay. Hindi nagatubili si Alfredo. Tinatanggap ko. Sigurado ka? Opo. Hindi ito magiging madali, babala ni Amanda. Haharapin mo ang paghusga. Alahanin ka ng mga nagawa mo. May mga hindi maniniwalang nagbago ka na. Matatag na tumango si Alfredo. Alam ko, pero kailangan kong patunayan ito. Hindi lang sa kanila, kundi sa sarili ko. Iniabot ni Amanda ang kanyang kamay. Kung ganoon, maligayang pagbabalik. Pero tandaan mo, dagdag niya habang nagkakamay sila, ang respeto ay hindi nabibili. Ito ay natututunan. Gumiti si Alfredo, may luha pa rin sa kanyang mga pisngi. Natutunan ko na po. Pagkalipas ng 3 buwan, nakatayo si Alfredo sa harap ng isang training room na puno ng 50 bagong empleyado. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ako si Alfredo Sanchez, panimulan niya. 8 buwan na ang nakalipas, isa akong first-class flight attendant. At nawala sa akin ang lahat dahil sa pagkiling. Ikinuwento niya ang lahat. Ang flight, ang komprontasyon, ang pagbagsak, at higit sa lahat ang paglalakbay pabalik. Narito ako hindi dahil mas mahusay ako kaysa sa inyo.
Narito ako dahil nagkamali ako. At natuto ako at gusto kong tulungan kayong huwag kailanman ulitin ang parehong pagkakamali. Sa likod ng silid, tahimik na nakatayo si Amanda, nagmamasid, nang matapos si Alfredo umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong silid. May ilang lumapit pagkatapos, nagtanong, humingi ng payo. Nang maubos ang mga tao, lumapit si Amanda. Kumusta ang pakiramdam? Tanong niya. Huminga ng malalim si Alfredo. Mabigat pero kailangan. Tumango si Amanda. Ganyan talaga dapat. Tumingin siya sa paligid. Alam mong hindi ito kailanman tuluyang matatapos, di ba? Dadalhin mo ito habang buhay. Tumango si Alfredo. Alam ko. Pero ngayon, may saysay na ang bigat. Ngumiti si Amanda sa unang pagkakataon mula nang sila'y magkakilala. Ipagmamalaki ka ng aking ama. Bahagyang itinagilid ni Alfredo ang ulo. Siya po, kayong dalawa, sagot ni Amanda. Pagkalipas ng 1 taon, bumalik si Alfredo sa first class. Hindi bilang trainer, bilang flight attendant muli. Ngunit lahat ay iba na. Sa unang flight niya pabalik, nagsilbi siya sa isang binatang lalaki sa upuang 3C. Umorder ito ng premium meal. Ngumiti si Alfredo. Opo, napakagandang pagpili. May maiinom po ba kayo habang inihahanda ko ang tray? Nagulat ang lalaki. Opo, salamat. Nang bumalik siya dala ang pagkain, mahinang sabi ng lalaki, ikaw ang unang flight attendant na nagparamdam sa akin na karapat-dapat akong mapabilang sa first class. Nanikip ang dibdib ni Alfredo. Magbabago na po yan, sabi niya. Ipinapangako ko. At nagbago nga. Sa pamumuno ni Amanda, inilunsad ng airline ang mandatory inclusion training. Mahigpit na ipinatupad ang mga patakaran laban sa diskriminasyon at naglatag ng malinaw na mga alituntunin para sa magalang na serbisyo. Naging alamat sa kumpanya ang kwento ni Alfredo, hindi lamang bilang babala, kundi bilang patunay na ang tao ay kayang magbago. Pagkalipas ng 2 taon, muling na-promote si Alfredo. Training supervisor, personal na iniabot ni Amanda ang badge. Nagawa mo, sabi niya. Magkasama natin, sagot ni Alfredo. Sa parehong opisina sa ika-10 palapag kung saan minsang gumuho ang lahat, magkatabi na silang nakatayo ngayon, hindi bilang magkaaway, kundi bilang magkapareha. Magkasama muli nilang itinayo ang isang mas matibay na pundasyon, isang airline kung saan ang respeto ay hindi pribilehiyo, kundi karapatan para sa lahat. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kung paano tinrato ang isang tao sa isang flight. Ito ay tungkol sa kung ano ang iniisip ng mga tao na maaari nilang gawin kapag naniniwala silang walang nakakakita. Ilang kilos ang nag-uugat sa paniniwalang walang magiging kapalit ito. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, pagkiling at pagbabago. At kung tumimo ito sa iyo, mag-iwan ng like. Dahil ang mga kwentong ganito, pinapaalala nila kung sino tayo at kung sino pa ang maaari nating maging.